kahulugan at kahalagahan ng gawaing pansibiko. Ang tao bilang bahagi at mamamayan ng isang bansa ay may mga tungkulin na dapat gampanan bilang kabahagi ng pamahalaan nito. Ang pag-aaral ng mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayan at ang operasyon ng pamahalaan nito ay tinatawag na sibika o civics. Kadalasang naipagpapalit ang salitang civic sa salitang civil. Ang salitang civic o sibiko sa wikang Pilipino ay mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay mamamayan. Noong unang panahon sa lipunang Pranses ay tinatawag na civic ang isang mamamayang nakapagbuwis ng buhay para sa kanyang kapwa. Samantalang ang salitang civil o civilian sa wikang Pilipino ay isang individual na wala sa serbisyo ng pamahalaan o hindi nanunungkulan bilang sundalo subalit nakatutulong ng malaki sa kanyang bayan. Sa kasalukuyan ay ginagamit ang salitang sibiko upang formal na tukuyin ang mga mamamayang bumubuo ng lipunan na maaring lumahok sa mga gawaing pangsibiko. Ang gawaing pansibiko o civic engagement ay tumutukoy sa mga kolektibong pagkilos na binuo para sa pagtukoy at pagharap sa mga isyong nakasalalay ang interes ng publiko. Ito ay maaaring makita sa mga gawaing panlipunan, panrelihiyon, pangkalusugan, pangkalikasan, pangedukasyon, pampalakasan, pampolitika at paghikayat. Ang mga gawaing panlipunan ay kinabibilangan ng pagkukusang gawa, pagsali sa mga samahan, pakikipagtulungan sa iba sa paglutas ng mga suliranin ng komunidad, ang pagdalo sa mga pagpupulong at pagbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ang gawaing pangrelihiyon ay maaaring isagawa sa pagtulong sa mga gawain ng simbahan, paglinis at pag-aayos ng lugar sambahan, at hanggang sa pag-imbita ng mga taong nais hikayatin. At sa gawaing pangkalusugan ay ang pagsasagawa ng mga misyong medikal sa tulong ng mga doktor, nurse, dentista at iba pa para sa mga mahihirap na pamayanan. Ang gawaing pangkalikasan ay naisa sa katuparan naman sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno, paglilinis ng maruruming ilog, pagsagip at pagpaparami ng mga malapit ng maubos at nanganganib na uri ng mga halaman at hayop. Sa mga gawaing pang-edukasyon ay maaaring sumali sa mga voluntaryong pagtuturo sa mga preschool students gaya ng pagbabasa ng mga kwento, pagsali sa taunang brigada eskwela, adopt a school program, o pangunguna sa isang donate a book project. Sa gawaing pampalakasan ay maaaring sumali sa mga taunang paliga ng barangay, run for a cause, o ang pag-ehersisyo ng sabay-sabay sa mga pampublikong parke. Sa gawaing pampolitika, ang paglahok sa halalan ay isang paraan ng gawaing pansibiko. Sa pamamagitan nito ay naririnig ang mga saloobin ng mga mamamayan ukol sa pamahalaan at lipunan. Ang panghihikayat upang makilahok sa mga gawaing pansibiko. Tandaan na hindi lahat ng mamamayan ay interesadong makilahok sa mga gawaing pansibiko. Ito ang nagiging dahilan upang hindi mabigyan ng tamang solusyon ang mga pangangailangan ng mga pangkaraniwang mamamayan. Sa kasalukuyan ay napakalaki ng tulong ng internet sa paghihikayat ng mga mamamayan upang makibahagi sa mga gawaing pansibiko. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng gawaing pansibiko sa isang bansa. Ito ay isang paraan ng pagtiyak na ang mga mamamayan sa isang lipunan ay tunay na malaya, nagsasarili at kontento sa kanilang pamunuan. Malaya nilang naipapahayag ang sarili at nagagawa ang gusto nang hindi lumalabi sa itinakda ng batas. Ipinapakita ng gawaing pansibiko ang pinakamataas na lebel ng pakikipagkapwa-tao. Nagkukusang loob silang mapaglingkuran,
lalo na ang mga mahihirap at mababa. Kumikilos sila at tumutugon sa pangangailangan ng iba kahit walang pagsabihan o walang kumpas ng pamahalaan. Mahalaga ang kagalingang pansibiko dahil tinitiyak nito na ang bawat mamamayan ay nabubuhay ng matiwasay at payapa. Higit na mapapadali ang serbisyo publiko kung ang bawat isa ay handa sa paglilingkod at pagtulong. Kahulugan at kahalagahan ng gawaing pansibiko.